mga partners natin all over the world. Ayan, I'm your host for tonight, guys. My name is Mentor J-Boy Alvarado. Ako po ang inyong host for tonight para ipakilala po sa inyo ating napakalupit at napaka-inspiring po na event na meron tayo right now sa webinar natin. Ayan, so bago tayo guys magsisimula, okay lang ba na batiin muna natin lahat ng mga participants natin all over the world kung saan man kayo. So magandang umaga po sa lahat ng mga business partners, guests natin. Kung sa inyo ay umaga, good afternoon naman po sa mga bansa na ay hapon at tanghali sa inyo dyan lahat. And good evening sa lahat ng mga countries po na gabi naman po sa kanila. Again, congratulations po to all our guests and participants and leaders and members natin na you joined the best online platform na meron tayo tonight na makikita nyo. At ako po naniniwala na lahat po ng mga nandito sa loob ng webinar natin, lahat po na nandito ngayon, hindi po accident yan. Lahat po ay may tamang reason yan. Tama? And ayun, so before ko tatawagin yung ating napaka-inspiring at napakalupit na speaker natin talaga ngayong gabing to para mag-inspire at mag-motivate sa atin at ipapakita yung future na aabangan natin at future na mangyayari sa lahat ng mga nandito sa loob ng webinar natin. So ayun guys, gusto ko munang basahin yung mga lahat ng nandito sa loob ng webinar natin kung saan man kayo ngayon. Ayan, marami po tayong nanonood from Middle East. Hello po sa lahat ng ating mga partners na nandyan po sa ibang bansa, lalo po sa Middle East country. Hello po naman sa mga nanonood from Singapore. Ayan, hello po sa mga taga-Singapore. Hello po sa mga taga-lahat ng taga-Europe. Ayan, saan kayong bansa? Sa Pilipinas, sa Metro Manila, Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang gabi po sa inyong lahat. And sa lahat ng mga participants natin, alam ko you are very excited na para makilala yung ating future na tao na papakinggan right now sa webinar natin. Kasi right now, napakaswerte nyong lahat kasi itong taong tatawagin ko ay hindi po basta-basta. Tama? Isa po ito sa naging produkto, isa po ito sa mga taong iniidolo ko pagdating po sa ganitong klaseng industriya at negosyo kung paano po nagbago din po ang buhay ko. Kaya kung excited ka na, kaya yung mga leaders mo, lahat ng mga friends and family mo, kaibigan mo, kung gusto mong maging maganda ang kanilang 2025, maganda yung link na to, mai-share mo sa kanila. Bakit? Para hindi lang po ikaw ang pwedeng ma-inspired at hindi lang po ikaw ang pwedeng matulungan. Pati yung mga kamag-anak mo, kakilala mo at mga kaibigan mo at syempre yung mga malapit sa buhay mo. Ayan, di ba? Kaya kung excited ka na, alam kong excited na tayong lahat para makilala siya. Syempre, gusto kong makita kung lahat ba kayo excited na okay lang po bang i-comment mo sa baba dyan na I am excited para po marinig ko kung loud and clear ba yung boses ko, klarado po ba sa inyong lahat. Ayun. So pa-comment dyan guys, I am excited kasi ako po mismo, excited na po ako makilala at ipakilala sa inyo itong taong tatawagin ko right now. Okay? So to give you a background for this person na mag-i-inspire sa atin at magpapakita sa atin ng future na mangyayaring buhay dito po sa negosyo na meron tayo, sa platform na meron, the best platform na online na meron tayo right now. To give you a background guys, itong taong ito is a former college undergrad, hindi nakapagtapos ng college pero grabe, kakaiba po ang kanyang resulta dito po sa ating platform. Okay? Next, itong taong to, grabe po yung kanyang credentials, di ba? Kasi itong taong to, he is a global ambassador of our company. At the same time, multiple car achiever. Siyempre, hindi na po isa, kung hindi dalawa na po ang naging kotse dito po sa ating negosyo. At next then guys, itong taong to is a millionaire maker kasi hindi lang po siya ang kumbaga ang napayaman, kung hindi, meron din po siyang mga nagawang napayaman po dito sa ating community. Okay? At the same time, he is a top 500 po sa AIM group of companies ng ating company in a top 100 of Project Kai community. Let's all welcome the mastermind, Mr. Kevin Gonzaga. Good.
Yan, thank you so much, Mentor J-Boy Alvarando sa napakalupit na introduction po natin. Hello po sa inyong lahat, guys. Ayan, sobrang na-miss ko yung ating Meet Your Future actually araw-araw naman to. Pero syempre Sunday yung schedule po natin. Hello po sa inyong lahat. Ayan, thank you so much from our tech, from our voice over up to sa host po natin. Of course, sa inyo po lahat na nandito kasi syempre hindi magiging successful tong event natin today kung wala po kayo, okay, na nagbigay ng time, nagbigay ng oras na umattend sa ating event kasi alam naman po natin medyo meron pa tayong holiday medyo naka-holiday mode pa yung iba. Pero still, some of you nakikita ko kanina, some of you are typing from different places here sa Pilipinas and from different places abroad. So pwede mo pa-type ulit kung nasaan yung mga taong nanonood right now para naman makita natin kasi need sa kaalaman ng iba, sobrang dami na po natin na nandito sa loob. So hindi nyo lang po nakikita yung numbers pero ang dami na po natin na nandito ngayon sa loob. So advance Happy New Year po sa inyong lahat and sobrang nakaka-excite lang kasi papasok na ng taon tapos meron pa tayong ganitong klaseng event. Of course, for us to change our perspective para at least kahit paano man lang meron tayong gawing pagbabago this coming 2025. Kasi sa totoo lang, if you're not going to change something that you're doing right now, you know what? Pagdating ng 2025, ganun pa rin yung magiging resulta mo. Correct? Kasi ako naniniwala na yung pagbabago, hindi yan dahil sa taon. Ang pagbabago, it starts from us. It starts from within. So meaning to say, yung mga ganitong klaseng talk, yung mga ganitong klaseng event po natin, sobrang nakakatulong para mag-change yung perspective or magkaroon tayo ng mind shift na tinatawag. Para pagpasok ng taon, is talaga namang ready po talaga tayo. Ayan, so medyo solid yung pagpapakilala sa atin kanina ng ating host. So my name is Mentor Kevin Gonzaga. I've been in the business for the past more than a decade already. So tama yung sinabi ni Mentor J-Boy. I'm one of the Millionaires Club member ng company, multiple car achiever, global ambassador na po tayo right now. So Project High Top 100 and of course sa buong company po natin top 500 po tayo. So kanina habang ang daming nagta-type, ang daming tawag nito, nagme-mentions ng mga tawag nito kung nasan silang lugar ngayon. Hello po sa inyong lahat. So thank you so much for giving time na manood. We have leaders watching from the US, Canada, some parts in Europe, sa buong Pilipinas, of course. We have leaders also from Asia part. Ayan, hello po sa inyong lahat. So, my name is Mentor Kevin Gonzaga, tubong Bicolano po tayo. Right now, nandito na po ako sa Metro Manila. And gusto ko lang simulan yung aking talk sa isang matinding dedication. Kasi for most of you here na nandito, hindi ko alam kung anong background mo. Pero gusto kong lahatin para madaanan natin lahat. Kasi gusto kong iparating sa inyo, for each and every one of you, na wala po tayong pinipiling tao. Kung sino ka man na nandyan na nanonood right now. If you are the father that works at night, I dedicate this talk to you. Kung isa kang tatay na nagtatrabaho sa gabi, maybe security guard ka, maybe panggabi yung trabaho mo, night shift ka, 'di ba? Empleyado ka sa isang fast food chain tapos panggabi, I dedicate this talk to you. Baka nagtatrabaho ka every night, yung umaga ginagawa mong gabi, yung gabi ginagawa mong umaga, I dedicate this talk to you. I dedicate this talk to the mother who wants to get out of debt. Kung ikaw nanay ka, may utang ka, gusto mo mag-provide sa family mo, kaso nga lang ang hirap mag-provide kasi ang daming utang, ladies and gentlemen, I dedicate this talk to you. Kung ikaw, I dedicate this talk to the parents who are working abroad. Kanina, ang daming OFW. Ayan, those are leaders na nagtatype. Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Oman, Jordan, UAE, from the US, Asian countries, Singapore, Thailand, Malaysia, Hong Kong, Japan, Taiwan. Hello po sa inyong lahat. Correct? I dedicate this talk to you, to the parents who are working abroad. Day in, day out, nagtatrabaho ka. Maybe hindi ka nakauwi ngayong Christmas. Maybe wala ka sa family mo ngayong New Year. I dedicate this talk to you. I dedicate this talk to the married daughter who wants to help. Maybe maaga kang nakapangasawa. Maaga kang nabuntis. Nagkaroon ng family. I dedicate this talk to you. Gusto mo makatulong, kaso nga lang hindi ka makatulong kasi may family ka na rin. I dedicate this talk to you. I dedicate this talk to the single man on his 30s. Single man ka ba right now? Wala ka pang pamilya, wala ka pang asawa? Correct? I dedicate this talk to you. Siguro hindi ka pa nagpapamilya kasi nakikita mo yung hirap ng buhay. Siguro hindi ka pa nagpapamilya right now kasi bakit? Alam mong 30s ka na pero hindi ka nagmamadali kasi nakikita mo na hindi pa sapat yung kinikita mo eh. Baka sa sarili mo, single ka right now, 30s ka right now, hindi pa sapat sa'yo, kaya hindi ka pa nagpapamilya. I dedicate this talk to you. Okay?
I dedicate this talk to the supervisor living from paycheck to paycheck. These are employees na nagtatrabaho from paycheck to paycheck. Okay? I dedicate this talk to you. Kasi baka mamaya, yung pinagtatrabahoan mo, hinahabol yung sahod mo ng A15, pambayad lang sa katapusan, yung sahod mo ng katapusan, pambayad lang sa A15, hinahabol mo. Kumbaga, alam mo yun, you're just living from paycheck to paycheck. Yung kinikita mo, enough lang para mag-survive ka. Sometimes may utang pa. Okay, I dedicate this talk to the employee who has debt. Empleyado ka ba right now tapos meron kang utang? I dedicate this talk to you. Bakit ko sinasabi ito? Kasi ang daming employees, ang daming kong kilalang empleyado, baon sa utang. Ang dami kong kilalang tatrabaho, ang daming utang. Correct? I dedicate this talk to you. I dedicate this talk to the 50 years old who can't retire. 50 years old ka ba right now, hindi ka ba makapag-retire? I dedicate this talk to you. Maybe gustong-gusto mo na mag-retire, maybe may nararamdaman ka na, maybe may masakit na dyan sa katawan mo. Kaso nga lang, hindi ka makapag-retire. Bakit? Alam mo sa sarili mong kulang pa yung kinikita mo or hindi enough. Yung meron ka para makapag-retire ka. I dedicate this talk to you. I dedicate this talk to the 65 years old retiree for medication. Maybe retiree ka na. Maybe nagpe-pension ka na ngayon. Hindi ka na nagtatrabaho. Correct? Kaya lang under medication ka pa or sometimes yung pension mo or yung nakukuha mo, yung SSS mo, kulang na kulang pa rin. I dedicate this talk to you. Okay? I dedicate this talk to the entrepreneur who failed. Ang dami kong kilalang nagnegosyo, nag-business, kaso nga lang nag-fail. Ladies and gentlemen, I dedicate this talk to you. Ikaw ba ang isang negosyante or aspiring entrepreneur na hindi mo mapuntok ang anong negosyong pipiliin mo o kung anong negosyong gagawin mo? I dedicate this talk to you. I dedicate this talk to the Filipinos who are tired of being a third world country. Sawang-sawa ka na ba na tayo lagi third world? Tayo lagi progressing country pa lang? Gusto mo tayo naman first world? Kasi ako sawang-sawa na ako sa ganun eh. Correct? Why do Filipinos tend to live in other countries, especially first world countries? Kasi developed na yan eh. Those are highly developed countries na first world na. Sawang-sawa ka na ba tayo third world? I dedicate this talk to you. Kasi ako sawang-sawa na rin. Gusto ko tayo naman first world. I dedicate this talk to the spiritual person. Spiritual person na baka may church ka, baka may gusto kang tulungan, correct? Baka religious person ka, hindi ka makatulong financially kasi kulang yung funds ng church mo. I dedicate this talk to you. I dedicate this talk to the students who wants to help. Isa ka rin ba sa mga taong or estudyante na nakikita mo yung parents mo, hirap na hirap magtrabaho, alam mo sa sarili mong kulang yung kinikita nila tapos pinagkakasya mo lang kung anong binibigay nila, pero gusto mong makatulong? I dedicate this talk to you. Kasi pwede. I dedicate this talk to the outcast who wants to change and create an impact. When you say outcast, bakit ito pinahuli? Kasi ladies and gentlemen, ako po outcast ng family. Correct? So hindi po ako nakapagtapos. It's not by choice. Kasi namala po yung father ko. When my father died, nag-stop po ako mag-aral. College po ako, mechanical engineering student po ako. Hindi ako nakapagtapos. So, ang tingin sa akin ng family ko, ang tingin sa akin ng ibang tao sa labas, basura. Kasi I tend to look at myself as a nobody, as nothing. Kasi akala ko nung time na yon, wala nang mangyayari sa buhay ko. Wala nang mangyayari sa akin. Kasi, you know what? I started, estudyante pa lang po ako nung time na yon. And through the process of doing this business, na wala po yung father ko, hindi pa ako successful dito. Nung ginagawa ko, kaya I stopped. Kaya nga po ako undergrad eh. Yan po itsura ko dati. Correct? Tandang-tanda ko pa nung panahon pa ng Tapsilog, yung itsura ko nung time na yan. Tama ba? Can you imagine, as a college student, na nagsisimula sa ganitong klase ng business, walang-wala po talaga. My father used to be a tricycle driver. My mother, kung ano-ano lang racket niya, nagbibenta ng kung ano-ano, mga kakanin, lahat ng direct selling, pinasok na niya. Kaya nga nung nakita ko to sabi sa akin ng mother ko, naku, papunta ka palang, pabalik na ako. Bakit? Lahat ng Avons, Harley, Tupperware, MSE, lahat, pati Caldero, Karaha, bra at panty, pinasok na ng mother ko nung time na yun. Correct? Kasi nagraraket So nung nakita ko to, sinabi ko sa kanila, ano sabi sa akin? Naku, alak, alam ko na yan. Tama ba? Nakita ko na yan before. Kasi when I started sa ganitong klase ng business, kung makikita niyo po ang itsura ko, I was the person na uninformed. When you say uninformed, ito yung klase ng tao na walang alam sa ganitong klase ng negosyo. In short, there are 3 types of people sa ganitong klase ng business. Those are uninformed people,
Ito yung mga taong pag sinabi mo yung ganitong klase ng platform, yung ganitong klase ng industriya, ano yan? Hindi ko alam yan. Wala akong alam dyan. Correct? Ako po, ganun po ako nung nakita ko to. Wala po akong alam. Correct? Until such time, it took me 3 times. 3 times akong nag-attend sa ganitong klaseng talk. 3 times every year. Kasi hindi nga po ako nag-start eh. Bakit po hindi ako nag-start? I was interested pero I was not decided. In short, interesado lang ako pero hindi ako desidido. There are a lot of persons na nandito or people na nandito nakikinig ngayon. Maybe some of you here gusto talaga or interesado. Kaso nga lang, hindi ka desidido. Kasi I became one of those persons. Interesado ako, wow, pwede palang kumita ng malaki kaso nga lang, bata pa ako eh. Wow, pwede palang kumita ng malaki kaso nga lang, wala akong pera eh. Wow, pwede palang kumita ng malaki kaso nga lang magka-college pa ako eh. Kasi nung time na yon, on my very first time na nakita ko to, I was a high school student. Hanggang sa nag-college na ako on my first year, dun po ako nag-start. Dun po ako nag-join. And for most of you here, kasi alam naman po natin na most of you na nandito po are qualifiers na. When you say qualifiers, alam niyo na po na may capital. Alam niyo na po na may ilalabas. Alam niyo na po na may starting. Eh nung time na nakita ko po to, hindi ko po, wala po akong pera. Correct? Eh paano ka nga naman magkakapera? 4 po kayo magkakapatid, panganay ako sa 4 na magkakapatid. Ano sabi sa akin ng parents ko? Hindi naman ako inline para magnegosyo eh. Sabi sa akin ng parents ko, anak, mag-aral ka ng mabuti, pagka-graduate mo, meron ka pang 3 kapatid na papag-aralin. Correct? So hindi ako inline magnegosyo. Tama ba? So nung nakita ko to, shinare ko sa parents ko, shinare ko sa relatives ko. You know what? Alam mo kung ano sabi nila? Pangit yan. So from uninformed, naging pangalawang klase ako ng tao sa ganitong klase ng industriya. Ano yun? Misinformed. Sila yung mga taong ang tingin nila sa ganitong klase ng negosyo, pangit yan. Ang tingin nila sa ganitong klase ng negosyo, walang mangyayari sa'yo dyan. Misinformed yun. Scam yan. Pyramiding yan. Yung nasa tuktok lang kumikita dyan. Those are people na misinformed sa ganitong klase ng business. Okay? Until such time na nakita ko po ulit pangatlong beses. So on the third time, you know what? Ang nakapag-imbita po sa akin dito was my former teacher way back high school. He was our teacher way back high school. At the same time, school nurse siya ng school namin. School nurse siya, teacher din namin siya sa health. You know what? Nakita ko po siya a year ago. Walang-wala. Nagtuturo, naka-uniform, all white. On the next year, nung nakita ko siya, on the third time na nakita ko ulit to, you know what? Yung dating nagko-commute, yung dating nakakasabayan ko sa jeep, yung dating nagmumotor, you know what? Nakasasakyan na. Correct? So kung ikaw meron kang kalala before, tapos nag-meet kayo ulit, mayaman na or kumikita na ng malaki, or ibang-iba na ang buhay, ang tanong, mainggit ka hindi? Kung meron kang kalala dati, tapos nagkita kayo ulit, mainggit ka hindi? Mainggit ka? Ako po hindi ako nainggit. Inggit po ako nung time na yun. Kasi bakit? Ano na lang kaya kung ginawa ko na yan before? Kasi it took me 3 times. 3 times. So I have 2 questions for him. What you do and how you do it. Ano ang ginagawa mo at paano mo siya ginagawa? Ito po yung teacher ko ng high school. Nakikita niyo po ba yan? Wait lang ah. Ayan, ito. Si Sir Brian Bonus. I'm sure naman kilala niyo po siya. So sa mga leaders po na nandito sa atin. Correct? So nung time na nakita ko yan, you know what? Wala po akong pera. Wala akong pangpuhunan, wala akong kapital. Pero meron akong pangarap. Dalawa lang ang meron ako nung time na yon. Meron akong pangarap at malakas yung loob ko. Kasi for most people, ang iniisip niyo na dito, kailangan ng pera para makapag-start. No, diyan ka nagkakamali. Kailangan mo ng lakas ng loob at kailangan mo ng malaking pangarap. Kasi sa totoo lang, wala na akong option nung time na yun. Ang tingin sa akin ng parents ko, ang tingin sa akin ng tao, walang mangyayari sa buhay mo. Kasi bakit? Undergrad ako eh. And you know what? Nung nakita ko to, doon ako nagkaroon ng hope. Doon ako nagkaroon ng pag-asa. Doon ako nagkaroon na sabi ko, pwede pa pala. I can still change my life. I can still change the perspective of the people around me kung anong tingin nila sa akin through the use of this opportunity. Kasi ganun naman tayo mga Pilipino eh. Ganun naman tayo mga tao. We want people to change their perspective on how they look at us. Tama ba? Di ba lagi natin iniisip kung anong iisipin ng ibang tao? Tama? Kaya nung nakita ko to, sabi ko, pwede. I can still change my life. Kaya ko pa rin baguhin yung buhay ko. Correct? Doon ako nagkaroon ng pangarap. Kaso nga lang, ladies and gentlemen, pag pinag-usapan yung pangarap, anong pumapasok sa isip ninyo? Pag pinag-usapan ng pangarap, you know what? Yung mga dreams po natin, alam mo kung bakit hindi mo nakukuha yan? Kasi hindi ka nagko-compute. Most of the people sa labas, pag pinag-usapan ng pangarap, hindi nila alam na ang pangarap pala may presyo. May presyo po ba yung pangarap? Inom lang ako guys ah.
May presyo po ba ang pangarap? May presyo po ba yan? Hindi po yan ilusyon. Correct? May presyo yan. So, ang dreams natin, natutupad yan pag yung dreams mo naging goals na. Ibig sabihin, pag pangarap lang yan at hindi mo prinesyohan and you don't make it into small bits of goals, you'll never achieve it. Correct? So, dapat pala yung pangarap na yan, presyohan mo. Magkano yung pangarap mo? Kasi kapag hindi mo prinesyohan yung pangarap mo na yan, you'll never, get those dreams. Kasi bakit? Tinatrabaho yan eh. Kumbaga sa mananahi, tinatahi yan. Ibig sabihin, ang pangarap pala, natatahi. Yes. If you have the right opportunity for it, at kung alam mo kung magkano ang yung pangarap mo, here's just a perfect, this is just an example. Kasi kung ako papakomputin mo ng pangarap, if you want me to compute my dreams, ito yung ipepresyo ko dyan. 10 million para sa bahay, house and lot na yan ha. Kasi baka mamaya may nagsasabi dyan, naku 1 million lang, may house and lot na ako. Baka ano pa lang, hollow blocks pa lang, wala pang lot. Tama. Kasi nung time na yon, 10 years, 20 years ago, siguro pwede, 1 to 2 million. Pero right now, yung cost of the construction materials, ang mahal na. Correct? Yung lote mo pa. Tama ba? Good for you kung may lupa ka na. Kung may pinamana na sa'yo, tapos magtatayo ka na lang ng bahay. Pero here's what I'm going to price it. Kung ako papapresyohin, ito yun. 10 million para sa house and lot, 2 million para sa sasakyan. Yung sasakyan ko, 1.6 million yun. Correct? With all of the upgrades, nasa 1.8 million. Travel, 1 million. Savings, syempre, kailangan mo ng savings for emergency purposes. Correct? So, kung ito-total mo yung pangarap mo, that's 14 million. Here's the thing, pag pinag-usapan pangarap, 14 million yung presyo ng pangarap, magkano kinikita mo ngayon? 14 million yung halaga ng pangarap mo, magkano kinikita mo ngayon? Kung kumikita ka ng 20 mil buwan-buwan, alam mo po ba na 240,000 pesos lang yan sa isang buwan? 20,000 per month ang kinikita mo. Alam mo po ba na 240 lang yan sa isang taon? Correct? So ibig sabihin pala, Mentor Kevin, kung 20,000 yung kinikita ko per month. So that's only 240,000 pesos a year. So kailan ko pa ma-reach yung 14 million na pangarap ko? Tama? Kasi nagko-compute tayo and we're just being practical here. Kasi pag pinag-usapan pangarap, dapat alam mo. Tama ba? Hindi, you must be specific, you must be smart with your goals. Kasi ang pangarap pala, natutupad siya pag naging goals na siya. Kasi when you say dreams, those are things that you want without deadline. When you say goals, those are things that you want with deadline. Kailan siya mangyayari? Anong gagawin mo para mangyari siya? When? Kasi bakit? Kung hindi siya smart, specific, measurable, attainable, realistic, and time-bounded, nangangarap ka lang po ng gising. Kasi bakit pag pinag-usapan travel, di ba dapat specific? Bahala na ako mag-travel. Sige, di mag-trip to Jerusalem tayo. Pwede natin simulan ngayon. Kung hindi ka specific, tama ba? It must be specific. Magkano, saan? Kailan? Tama po ba? Kasi yung pangarap, nagiging goals lang siya at natutupad lang siya pag naging goals na siya. Correct? So, when we price our dreams at 14 million pesos, and if we're going to compare your salary right now, sabihin na lang natin, nagto-25,000 per month ka. 25,000 per month yung kinikita mo. Tingin mo po ba wala kang expenses? Yung minensyon ko kaninang 20 mil buwan-buwan, 240,000 pesos in 1 year. Tingin mo po ba makukuha mo yung 240 sa isang taon? Hindi, kasi may expenses ka. Kumakain ka. Nag-aaral yung anak mo. Namamasahe ka. So if we're going to compute expenses na lang, renta 5,000. Tama ba? Dito na lang sa Metro Manila, Diyos ko, wala kang, yung 5,000 mo, small apartment lang yan. Tama ba? Eh, kung medyo nagko-kondo-kondo ka, kagaya namin, 20 mil, 30 mil buwan-buwan. Tama ba? 5,000 renta. Electricity, syempre, nag-charge ka. 2,000 pesos. Water, 500 pesos. Niligo ka, magtututbrush ka, nagluluto ka. Internet na lang, 1,500. Correct? Food, 6,000 pesos. Transportation, 6,000 pesos. Syempre, nagpapamasahe ka. Kung may motor ka, naggagas ka. Kung may sasakyan ka, may gas, may toll fee, may maintenance yun. Toiletries mo, babae, may monthly period pa kayo. Nagtututbrush ka ba, may sabon? Toiletries, kailangan niya. O kung family of 3 kayo, 12 mil. 34,000 pesos per month. 34,500. Take note, yung expenses lang yan. Paano kung nagda 25,000 per month ka lang?
25,000 minus 34,500 pesos. Anong mangyayari? Meron ka pang 4,500 pesos. Anong mangyayari sa 4,500 pesos? G-credit, S-loan, S-pay later, last pay later, TikTok pay later. Utang. Tama, mali. Kasi bakit? Pag kulang yung kinikita sa needs, ano mangyayari? Utang. Kasi syempre hindi pwede, uutangin mo yung 4K eh. Tama, mali. Kasi yung sahod natin, yung buhay natin, para siyang drum. Yung drum na yan, may pumapasok dyan, sahod. Kaso nga lang, yung drum na yan, napupuno yan, hindi. Hindi yan napupuno kasi may butas yan eh. Taxes, bills, foods, utilities, contribution, travel expenses, lahat. So ang drum natin, hindi siya mapuno-puno. Tama ba? Kasi bakit? May butas yan. Maliban na lang, if you're a high income earner. Maliban na lang kung doctor ka, lawyer ka, or politician ka, medyo malaki-laki kita nun. Tama ba? May mga kickback pa yan. Joke lang. Tama ba? So, kapag pala, ang needs na met, ibig sabihin, yung needs mo na met, lahat nabayaran, yung food, yung renta, lahat-lahat, at mas malaki yung pumapasok dyan, sa drum na yan, may susobra po ba? Aapaw po ba? Yes. Kapag umapaw yung drum na yan, saan mo ilalagay yung sobra? Doon na papasok yung pangarap. Tama, mali. Kasi paano ka nga naman mangangarap ng sasakyan? Kung ultimo pang commute mo or panggas mo ng motor, hirap ka. Paano ka nga naman mangangarap ng house and lot? Kung ultimong renta mo, delay ka pa magbayad. Paano ka nga naman mangangarap mag-travel kung yung kinikita mo kulang pa? Paano ka nga naman mangangarap ng fine dining? Makakain ka malang sa Wolfgang or sa mga masasarap. Kung mismong yung food din nyo everyday, yung sardinas nga, hirap na hirap ka. Kasi bakit? Pumapasok lang ang pangarap kapag may sobra. Always remember that. So, ibig sabihin pala, ang kailangan ko pala Mentor Kevin gawin is kumita ng malaki na puntok mo. Kasi kung kumikita ka ng maliit, you'll never think about your dreams anymore. Mahirap mangarap kung ikaw mismo kulang. Tama, mali. Kaya nga, sa family na lang. Ang hirap, especially this Christmas. Tama, mali. Ang dami kong naririnig, yung Pasko is para lamang daw sa mga mayayaman. You know what? You can be happy if you have little. Dapat ma-appreciate mo yung konting meron ka. Kaso nga lang, most of the time, people relate their happiness with cash. Tama, mali. Magiging masaya ako if I get this. Magiging masaya ako kapag ganito. Where in fact, totoo naman, practically speaking, mas masaya nga naman mag-celebrate ng Pasko kung maganda or masarap yung handa or may panghanda. Tama, mali. So you need money. Ang pinakakailangan pala na dapat natin mag-graduate or maitawid is yung pera. Kasi in this game of life, para ka lang naglalaro ng video game. Ang tawag sa laro natin, life. Correct? So every time that you receive experience or you acquire experience, nagle-level up tayo. At kapag nagle-level up tayo, nagkakaroon tayo ng skills. At kapag nagkakaroon tayo ng skills, dumadami yung gold or yung resources natin. Doon tayo gumagalit, doon tayo yumayaman. Tama? So, sa mga hindi po kasama, especially for the OFWs, no? May mga malulungkot talaga right now kasi nagpasko na tapos mag-New Year na naman, hindi ninyo kasama yung family ninyo. Well, most of the time, OFWs gusto naman talaga umuwi eh. Kaso nga lang hindi nakakauwi. Bakit? Pera. You know what? Yung pag-uwi, it becomes a financial nightmare. Tama ba? Sa mga OFWs, nagiging financial nightmare yung pag-uwi sa Pilipinas. Bakit? Pagdating mo pa lang ng Pilipinas, pagbaba mo pa lang ng NAIA, may mga susundo sa'yo, pera na kaagad. Pasalubong na kaagad. Yung nagsundo pa lang sa'yo, correct, kung wala kayong sasakyan, nirenta yung sasakyan, dun pa lang may gastos na, inutang ko muna to ha. Kasi pag uwi mo dito, alam ko naman, mababayaran mo naman to eh. Isipin mo, hindi ka pa dumarating, may utang ka na. Hindi ka pa dumarating, may gastos na. That's why OFWs, kahit gustong umuwi, hindi na lang uuwi. Kasi bakit? Financial nightmare yung dadatnan. Tama ba? Kasi bakit? Mas mahal pa yung pagtrabaho sa abroad kaysa sa pag-uwi sa Pilipinas. Hindi po natin masisi yung mga family, relatives natin na nasa abroad na ayaw na lang umuwi na, hindi, yung ipa-plane ticket ko, ipadala ko na lang sa inyo. You know what? Sometimes masakit kaso nga lang, nagiging practical na lang sila. Bakit? Malit kinikita eh. Yun ang kailangan mo sabayan kasi kapag hindi ka kumikita ng malaki, isa pa sa tatadad sa'yo, inflation rate. That's why you need to earn big. And you need to earn big and faster. Tapos dapat compounding. Ibig sabihin, lumalaki dapat yung pera mo every year. Kasi bakit?
talo ka ng inflation. You know what? Yung inflation sa Pilipinas is 7 to 8%. When you say inflation, 7 to 8%, if year 2021, 7 to 8%. Nung pandemic, it goes up as high as 10%. Yung inflation rate. Mentor Kevin, di ko nagigets. Ano ba yan? Inflation rate ka pang sinasabi. Ito yung pagbaba ng value ng pera mo at pagtaas ng bilihin. Correct? Ito para mas maintindihan natin lahat. Yung 1.5 mo 20 years ago, baka naka-push cart ka pa kapag nag-grocery. Yung 1.5 mo ngayon, nakaganito ka lang, naka-plastic ka lang or kalong-kalong mo lang yan. Sine dati, 120 may kadouble ka na. Sine ngayon, 350, 380, MMFF ngayon, di ba? Kakatapos lang ng mga MMFF films. So, can you imagine 380, 390? Hindi pa VIP yun. Isa lang. Coke dati 25 cents, 5 piso inabutan ko 7 pesos. 16 ounces na yun. Ngayon, kung hindi ako nagkakamali, 8 ounces, 30, 25 pesos sa tindahan. Correct? So, ibig sabihin, yung gas ngayon, isipin mo yung diesel guys, no? Tawag nito, 4 years nang running yung sasakyan ko ever since, nung nakuha ko yung sasakyan ko, kung hindi ako nagkakamali, 50. Diesel. Ngayon, you know what? V-Power diesel, 68, 69 pesos per liter dito sa Metro Manila na lang. Can you imagine? 15 daw yung Coke. Hindi ko siguro alam, no? Siguro yung yung Coke sakto siguro yan or yung maliit. Tama ba? Kasi yung kinikita natin, parang Coke lang yan eh. Kung hindi sakto, zero. Tama ba? So ibig sabihin, 7 to 8% ang tinataas ng goods, ng bilihin. Pero ang tinataas sa sahod 1% or minsan wala. Yearly po yun Every year, tumataas yung bilihin. Pero yung sahod mo, 5 taon na, 10 taon na, hindi pa rin tumataas. May mga kausap ako before, OFWs, mga kadama. OFWs from Saudi Arabia, Kuwait, Oman, specifically Saudi na lang. 1.5 real. That was 4 years, 5 years ago. Until now, 1.5 real pa rin yung kinikita nila. Can you imagine, sa 5 taon na yon, nagtaasan na lahat. Pero yung sahod nila hindi tumataas. Tama, mali. Kasi bakit? Inflation. So, ibig sabihin, hindi pala pwede, naka-fix lang yung kinikita mo. Kasi ang mangyayari talaga niyan, utang. Because of inflation rate. If you're going to earn big sa negosyo natin. You know what? I was able to earn 6 figures in 10 days. Kumita po tayo ng 113,000 sa 10 araw lang. I was able to experience 309,000 pesos in 40 days. Kalahating milyon, 500,000 pesos in 45 days. Correct? Masarap po ba kumita ng malaki? If you're earning big at may sobra, kasi ang expenses ko lang naman, sabihin na lang natin, 70 to 80,000 per month. Siyempre, kung nagpa 500 or nagti 300,000 per month ka, malaki sobra, tama? Kapag kumikita ka ng malaki, doon pag-uusapan yung pangarap. Kasi kapag hindi ka kumikita ng malaki, ang hirap pag-usapan ng pangarap. That's the reason why you need to earn big and you need to do it fast. You need to do it fast. Kasi bakit? Yung pera, yung mga goods, tumatakbo rin. So, since nung kumita po tayo ng malaki, I was able to become one of the Millionaires Club member ng company. Nakabili rin po ako ng 2 sasakyan. So, hindi ko po ito share para pag mayabang, no? What I'm trying to say is talaga may pera po talaga sa negosyong to. So, habang ginagawa ko po ito, hindi man po ako naging ganap na engineer kasi engineering po yung course ko. So, kahit pa paano, yung pangarap ng isang engineer na sasakyan, nabili ko. So, Ford Ranger na wild truck. Ayan. So, nagkaroon din po tayong sariling kondo. And I was able to travel to more than 26 different provinces sa Pilipinas. Nakapag-international din po tayo. So, meaning to say, kapag kumikita ka ng malaki, madali pag-usapan pangarap. Correct? Kasi may sobra. Naitawid yung basic needs. Kapag naitawid yung basic need at may sobra, doon pag-uusapan yung travel, yung sasakyan, yung ganito ganyan. Kasi bakit? May kinikita ka na eh. So, yun yung goal natin, ladies and gentlemen. Ang goal natin, magkaroon ka ng sobra. Ang goal natin, kumita ka ng mas malaki. That's the goal. So, mean to say, when you say pagkita ng malaki, ang kalaki po niyan is yung tinatawag na leverage. Kasi when you say leverage, this is the ability to multiply yourself through other people. This is the ability to multiply yourself through other people. Leverage. When you say leverage, ito yung sa Tagalog pagpaparami. Bakit? Time is equivalent to money. Ibig sabihin, pag marami kang oras, marami kang pera. Kaso nga lang, lahat tayo 24 hours per day lang ang meron tayo. Ibig sabihin, kung ano lang yung kaya mong ibigay na oras at effort sa trabaho mo, yun lang yung ibabayad sa'yo. For example, empleyado ka. You work 8 hours per day, ang sahod mo 20,000 pesos per month.
So, syempre, kapag nag-overtime ka, good thing kung paid overtime. Kapag nag-overtime ka, may dagdag. Correct? So, kaso nga lang, hindi ka pwedeng magtrabaho 24 hours straight. 24/7 kasi bakit? Natutulog ka, kumakain ka, naliligo ka, nagpapahinga ka. Hindi tayo robot. In short, lahat tayo limited lang yung oras. Paano dadaming oras ko in order for me to have more money? Kasi ang pagdami pala ng pera, dapat marami kang oras. Doon ka na doon papasok yung leverage. Okay? Leverage mo through other people. Leverage mo through other people using their money, their skills, their ability, their time. So paano mo masasabing you're getting leverage through other people? SM na lang, Jollibee na lang. Iyaman po ba ang Jollibee kung isa lang ang branch niya? Hindi. Thousands of branches worldwide. Kasi bakit even international may Jollibee na. Can you imagine yung Jollibee right now? Pagpasok, may-ari si Tony Tangkakchong, pagpasok mo, 'di ba? Binuksan ka ng guard, nagbayad ka sa cashier, sinerve sa'yo ng crew. Si Tony Tangkakchong ba ang nag-serve? Hindi. Siya ba yung guard? Hindi. Siya ba yung naglinis ng CR? Hindi. Siya ba yung cashier? Hindi. Pero kumita siya. Yes. Ang tawag doon leverage. That's why you call it the ability to multiply your time, money, and effort through other people. Yun ang tinatawag na leverage. Kaya nga sa ginagawa natin o sa platform natin, yun ang may leverage tayo. Kaya nga sa Power of 2 natin, pag pinag-usapan yung Power of 2, ang laki ng pwede mong kitain. Bakit? On the first month lang, sabihin natin December, may nag-start din sa'yo dalawa, na-refer mo dalawa. You know what? Ang kita mo 1.8. It will start from the very least. Pero kapag minultiply mo yan up to 1 year, alam mo kung kikitain mo, that's 7.3 million. Kung susundin lang natin yung tinatawag na Power of 2. Well, it's good on a piece of paper, Mentor Kevin. Kaso nga lang, is it achievable? O sige, 10% na lang. That's 737,000 pesos in 1 year. 10% ng 7.3 million. Wag natin pag-usapan yung whole 100%. Pag-usapan na lang natin yung 10%. Malaking bagay po ba ang 700,000 sa loob ng isang taon? Yes. Can it change a life? Yes. Kasi most of us, we will never earn that in 1 year on our lifetime. Pero kapag kinikita mo yan, pwede mabago yung buhay mo. Kaya ang tawag namin dyan, dreams turns into reality. Correct? Kasi bakit? Pag kumikita ka ng malaki, dun matutupad yung pangarap. Kasi hindi naiintindihan ng maraming tao sa labas na yung pangarap may presyo at yung pangarap tinatrabaho yan. Kaso nga lang, without the perfect vehicle, papunta dun sa pangarap, mahihirapan kang gawin yon. Mahihirapan kang tuparin yung pangarap kung wala kang vehicle. Kasi bakit? Lahat tayo meron tayong tawag na mode of transportation papunta sa pangarap natin. Pwede kang makarating dun by walking. For example, ako, taga Bicol ako. Kung lalakarin ko yung Bicol to Manila, baka abutin ako ng 6 months. Correct? Pwede rin ako mag-bus. Correct? 12 hours, 15 hours, 16 hours, nasa Metro Manila na ako. Or pwede rin ako mag-aeroplano. 45 minutes lang, nasa Metro Manila na ako. So if you're going to choose your mode of transportation papunta sa pangarap mo, ano dapat kukunin mo? Kung meron lang rocket na lang eh. So kumbaga, ladies and gentlemen, what I'm trying to teach you or show you today is yung aeroplano. Yung pinakamabilis papunta dun sa pangarap mo. I'll give some examples na lang, no? Mentor J-Boy Alvarado, yung ano natin kanina, yung host natin kanina. You know what, Mentor J-Boy was a former Jollibee crew. Kung isa kang ganito na, simple lang na empleyado, low paying jobs, Mentor J-Boy was one of them. But right now, naging Millionaires Club member, nagkaroon ng sasakyan, naging top leader sa ating community. Correct? This one naman, Mentor Avi Serrano, call center agent. Kung hindi ako nagkakamali, cum laude na nag-graduate. So this person, kung hindi ako nagkakamali, accountant to, no? Tawag nito, this is one perfect example na mataas educational background, pero napunta sa call center. Sabi nga niya sa akin kapag nag-uusap kami, ako nga, ganito ganyan yung educational level ko, tapos naging call center lang ako. But right now, Mentor Abby, nakakapag-travel, nagkaroon ng sasakyan, naging global ambassador sa business po natin. Sarap. Correct? This one naman, Mentor Saudaguro, former OFW. Nakausap ko to dati, kung hindi ako nagkakamali, pandemic 2020, nung nagkausap kami, nag-for good to 2022, kung 2022 or 2021. Pag for good, naging Millionaires Club member sa company po natin, kumikita na ngayon ng malaki. Kapwa po ninyo kadama. If you're looking for a person na medyo mataas yung background when it comes sa
sa pagiging empleyado. This one naman si Mentor Mike Merto, manager po to. Correct? He's managing hotels if I'm not mistaken before. Manager po ito. Makita mo pa lang to, yung tikas nito, manager talaga eh. Correct? Pero right now, sabi nga niya sa akin, okay nga maging manager, kaso nga lang wala naman kaming freedom. Kasi bakit? Puro trabaho, trabaho, trabaho lang kami. Wala kaming freedom. You know what, ladies and gentlemen, alam ko may mga tumatakbo ngayon sa isip mo. Maybe wala akong pera. Maybe wala akong time. Maybe hindi to line of job ko. You know what, yung pinakita ko sa inyo apat na example, including me, panlima, dun sa apat na yon, lahat po yan ang rason ko. Wala akong pera kasi estudyante ako ng time na yon. Wala akong time kasi nag-aaral ako ng time na yon. Hindi yun yung line of job ko. Kasi bakit? Engineering ako eh. Anong gagawin ko sa ganitong klase ng online? Tama, mali. And maybe these persons na mga engineer ko kanina, yung mga binanggit kong example kanina, maybe most of them, ganun din ang rason. Jollibee Crew, tingin mo may pangkapital? Tingin mo may oras yan? Manager, call center? Wala. OFW, di ba? Nagbabantay lang yan ng bata, nagkukuskus yan ng inidoro, naglilinis yan ng bahay, nagluluto yan. Correct? You know what? Most of them, they have the reasons not to do this. Including me. I have my reasons not to do this. May rason ako kung bakit hindi ko to gagawin. Ang dami kong rason, kaya lang I choose to do it. Bakit? Hindi ko tinitingnan kung ano yung tawag nito, kung ano yung gagawin ko. Ang tinitingnan ko lang, what can I be pag ginawa ko to? Ano yung pwedeng maging ako kapag ginawa ko to? Kasi bakit? At the end of the day, you know what? Yung mga taong, kasi baka mamaya may mga pinapakinggan kang different opinions. Maybe other opinions of other people, opinions of your family, asawa mo, anak mo. Kaya so bakit hindi ka pinapasali dito, hindi ka pinapag-join? You know what? We have those reasons as well. Sabi ko nga sa inyo kanina, from the very beginning pa lang, from uninformed to misinformed akong tao, bakit? Pinento ko eh. Ano sabi sa akin? Pangit yan. Kaya lang sa loob-loob ko lang, yung mga relatives ko, yung mga friends ko na nangutya sa akin, at sinabi sa akin na pangit yan, you know what? Look at their lives right now. You know what? Tandang-tanda ko pa, I was inviting my former elementary teacher. Nung elementary po ako. Grade 5. Hindi ko na babagitin yung pangalan. Sabi sa akin, pangit yung ginagawa mo. Sayang, dapat nag-college ka na lang. Nagtapos ka na lang. Alam mo, the other day, nanghihingi ng kailangan daw niya for the students ng mga bagong upuan. Baka pwede daw ako mag-donate. Can you imagine yung sinasabi ng pangit yan? Tapos ngayon, nanghihingi sa akin ng donation. Tama ba? Tandang-tanda ko pa nung nag-brigada eskwela. Nung start yung classes this year, siguro mga 3 or 4 teachers yung lumapit sa akin na kilala ko. Na personally, ipinakita ko rin sa kanila yung negosyong to. Nanghihingi ng pang school supplies daw sa mga estudyante, ganito ganyan. Sabi ko, nung time na, alam mo yun, dinadaw nila ako sa ganitong klase ng business, pero sila nangungutang or sila nanghihingi ng, alam mo yun? So here's the thing. What point am I trying to make? The thing is, ano man yung gawin mo sa buhay, parang ganito. A lot of us, kinukutya natin yung mga online sellers ng 2020. Naku, pangit yan, mga nag-online selling, ganito, ganyan. 2020, nung nagkaroon ng pandemic. You know what? Today is 2024, magta-2025 na. Alam mo kung sinong mga idolo ko ngayon? Mga online sellers. I've met someone, TikTok, affiliate, nakabili ng sasakyan cash. Honda Civic pa. Shout out sa'yo. Kilala mo kung sino ka, no? Tama ba? Dati, ang tingin ko sa mga online sellers, ang baba lang. Pero right now, sila yung kumikita ng malaki. Tama ba? Here's the thing. Online is the new revolution right now. That's what we are pushing to each and everyone. Kaya pinupush ko tong online system natin. Bakit? Ang daming natulungan ditong kumita ng malaki. Ang daming yumaman dito, including me, including myself. Kaya nga ako nagpapatotoo right now eh. Kasi you know what guys, if you're going to do this business right now, 2024, di ba ang problema mo pera? Guess what? Nung 5 years ago, di ba wala ka rin naman pera? 2018, 2019, wala ka naman pera nung 2019 eh. 2024, di ba, may pera ka ba? Wala. You know what? Kung hindi mo gagawa ng paraan yan ngayon, alam mo mangyayari, 2029, kailangan mo gawa ng paraan to. Bakit? Kung gusto mo magkaroon ng pera pagdating ng 2029, dapat you need to do something right now, 2024. Kasi bakit? It happened to me. At 12 years ko nang pinapakinabangan yung account na yan. So I've been in the business for the past 12 years, ladies and gentlemen. If you're going to ask me, sulit ba yung decision na ginawa ko?
You know what? Sa 12 years, marami nang dumaan na bagyo, lindol, nakatatlong presidente na ako kung hindi ako nagkakamali. Ilang sakuna na dumating, ilang bagyo na, ilang beses na pumutok yung mayon sa amin, sa Bicol. Pero yung account ko, kumikita pa rin. If you're going to ask me, is it a good investment? It is a good investment. Kasi until now, yung account na yan, pinapakinabangan ko pa rin. So gusto natin, pakinabangan mo yung account na yan na gagawin mo right now within the next 5 years or sa lifetime mo. Kasi bakit? It starts with decision. You know what? It starts with just one decision. Kasi sa totoo lang, mahirap ba mag-decide? No, it's just, akala ko dati, pag-isipan ko muna. Di ba may mga ganun? Tanong ko muna sa asawa ko. Tanong ko muna sa anak ko. Tanong ko muna kay ganito. You know what? In just a snap, you can decide now. Kasi sa totoo lang, a lot of people, ang hirap mag-decide. Alam mo sa totoo lang, alam mo kung bakit nahirapan ka mag-decide? It's just out of fear. Takot ka lang kasi. Yun naman ang totoo eh. How long will you live your life out of fear? Dapat tigilan mo na yung pamumuhay na you're just living your life, because of fear. Kasi bakit? There are 3 types of people. Ito gusto kong i-share sa inyo. Medyo dinagdagan ko yung mga tatalakayin natin ngayon. Medyo mahaba lang tayo ng konti, no? Pero gusto ko tong sabihin. Kasi meron 3 klase ng tao sa mundo natin. Number 1 na klase ng tao, ito yung mga moviegoer. When you say moviegoer, okay? Ito yung mga taong the person just watch her life. Ito yung taong walang pakialam. Admire some, criticize some, he or she does nothing, just opinions. So, ikaw ba yung tipong taong moviegoer lang? Walang pakialam, okay, minimum wage. Okay, wala akong trabaho. Okay, ganito lang ang kinikita ko. Tawag dyan, moviegoer. Ito yung walang pakialam sa buhay niya. Pangalawang klase ng tao, the actor. They are the star of the show, but many times, it's not their decision. Somebody is controlling them. They have no say in such things. In the end, they wish their movie will end in another way. Ito yung mga taong actor lang. Hindi sila yung nagde-decide, ibang tao. Ba't ka nag-nursing? Sabi ni mama eh. Sabi ni papa mag-nursing daw ako eh. Sino ba pumasok? Sino ba nagpasa ng exam? Tawag doon actor. Ito yung itatanong ko muna sa asawa ko. Tatanong ko muna sa anak ko. Tatanong ko muna sa ganito. Sila yung mga taong, ibang tao ang nagde-decide sa buhay niya. Correct? Alam mo kung anong gusto ko maging ikaw? Ito yung tinatawag na pangatlo. The actor, scriptwriter. He or she doesn't just only watch and act, but creates the movie. He or she knows what to say, do, and how it will end because life is what he or she makes. Ito yung gusto ko maging ikaw. Bakit? Ikaw yung magde-decide sa buhay mo. Kasi bakit? Just a blank canvas. Yung libro natin, it's just chapter by chapter. You know what? Pasara na yung 2024 chapter natin. Pasara na yung 2024 chapter natin. Pagdating ng 2025, magkakaroon ulit tayo ng blank page with 365 days. Here's the thing, pag binigay sa iyo yung blank page na yan, sino ang masusunod? Ano ang gagawin mong desisyon sa chapter mo sa 2025? Will you let others decide? Or hahayaan mo lang? Or you will take action right now at ikaw yung magde-decide for your life kasi ikaw yung actor, scriptwriter ng buhay mo. That's the point that I'm trying to make. Bakit? Alam mo nagkaroon ng study? People who are in bedridden, ito yung mga taong mamamatay na. Nagkaroon ng survey. Tinanong lahat ng mga taong mamamatay, may mga cancer, ito yung may taning na yung buhay, alam nila mamamatay na sila. Alam mo kung anong tanong sa kanila? Ano daw yung pinaka-pinagsisisihan nila sa buong buhay nila? Alam mo kung anong sagot nila? Majority of them answered, yung mga pinagsisisihan ko sa buhay ko, hindi yung mga bagay na nagawa ko. Kung hindi yung mga bagay na hindi ko nagawa out of fear. Ibig sabihin pala, guys, this is just a one shot. Correct, mamamatay din naman tayo pagdating ng oras eh. Kaso nga lang, will you make your life fulfilling or will you let others decide for yourself? Kasi bakit? I always tell people, you are totally responsible for your success. You are the product of your own thoughts, choices, and habits. Correct? Don't blame the government. Don't blame your family. Hindi, yung gobyerno kasi, pangit yung sistema eh. No. Ilang presidente nang dadaan, hindi ka papayamanin yan. Ikaw yung magpapayaman sa sarili mo. You can create a new pattern of success.
Kasi bakit? Ang nagke-create ng pattern, ang nagke-create ng habits natin para maging successful tayo is tayo. Things do not change, we change. Hindi nagbabago yung circumstances, hindi nagbabago yung tao sa paligid mo. Tayo yung nagbabago, wag mo isisi yan sa kanila. Hindi, pangit kasi, nasa ano kami. Pangit kasi yung pamumuhay namin, mahirap lang kasi kami. Hindi, ganito lang kasi yung family ko eh. Wala kaming resources. No, I too has those excuses before. Meron akong ganong klaseng excuses dati. Ganun din ang tingin ko sa sarili ko dati. Tama? Nasabi ko ano, okay, ganito lang pala yung ano. Tama, mali. So, tinanggal ko yung mga excuses na yun sa sarili ko. Kasi bakit? Hindi naman pala ibang tao yung magbabago. Ako pala yung magbabago. Kasi bakit? You are what you repeatedly do. And the question is, what do you want your life to be? Ang gusto kasi mabago ngayon, sa kada isa na nandito sa inyo, is how do you see yourself? The worst enemy of success is self-doubt. Alam mo kung anong pinakalaban mo dito sa success? Is yung self-doubt, yung duda mo sa sarili mo hindi mo kaya. You know what? Kapag pinaniwalaan mo yung sarili mong kaya mo, you will be unstoppable. Pag pinaniwalaan mo yung sarili mong kaya mo, you will be unstoppable. Kasi bakit? People may limit, circumstances may limit, but you can never limit yourself. Ito matindi sa lahat. Kapag ikaw nilimitahan mo yung sarili mo, talo ka na. Kasi bakit? Ikaw na nag-decide eh. So you must decide right now na hindi mo lilimitahan yung sarili mo. Kasi bakit? What are you? Are you a winner or are you a loser? Pakitype nga, I am the actor, script writer. I am an actor script writer. Pakitype nga. I want you to decide for yourself, not others, not other people but yourself. Ang gusto kong magdesisyon ngayon, ikaw, hindi ibang tao. Okay? Ay, kasi sa totoo lang, a lot of people these days, ibang tao ang nagdidesisyon sa kanila. Mali po 'yun. You must decide for yourself. You know what? Gusto ko kayong iwanan ng isang magandang quote, no? One of my favorite quote from my favorite mentor na wala na po siya sa mundong to, by the name of Jim Rohn. He was my mentors in videos, books. Alam mo sabi niya, let others lead small lives but not you. Hayaan mo ibang tao manirahan ng maliit pero wag ikaw. Let other peoples argue over small things but not you. Hayaan mo ibang tao mag-away-away sa maliliit na bagay pero wag ikaw. Let others cry over small hurts but not you. Hayaan mo ibang tao iyakan yung mga maliliit na bagay pero wag ikaw. Let other peoples leave their future in someone else's hands but not you. Hayaan mo daw ibang tao na yung ibang tao mag-decide sa buhay nila pero wag ikaw. Kasi bakit? You need to commit right now to your dreams. Galing, sinabi 2025 na. Today is the time for you to commit yourself. Magda-22, ilang araw na lang, we just have 2 more days. Commit right now. Wag I wish I were rich, I wish to be monitored, sana all. Ang tawag ko dyan sa I wish, sana all. Nakakainis yung mga taong ganun. Alam mo kung ano nakakainis sa lahat? Yung sana all, pag naririnig ko yan, sana all. Alam mo kung ano reply ko dyan? Sana all magtrabaho ka rin. Sana all maging committed ka rin. Sana all ikaw din. Trabahuin mo rin. Kasi bakit? Yung sana all mo, those people na sinasana all mo, nagtrabaho sila eh. They did their part. Even if others are not believing in them. They did their part even if others don't believe in them. Correct? They did their part even if it's so hard. Kasi bakit? For most of you na nandito, maybe it's so hard, kaya lang, you need to do your part. Hindi pwedeng I wish. Hindi pwedeng I want, gusto kong yumaman. Gusto ko maging mamentoran, ganito, ganyan. Hindi pwedeng gusto mo lang. Dapat yung pangatlo, I will do whatever it takes. Kasi bakit? This is the right mindset. You will take over your life and do whatever it takes. Tama? Be completely committed with your dreams. Hindi pwedeng, hindi hanggang dito lang ako, no. You are much more than that. Correct? You are highly capable of what you can do. Ang dami mong pwedeng gawin, ang dami mong pwedeng ma-achieve ngayon sa buhay. You know what? The greatest reward from Project High wasn't the money that I earned. Alam mo kung anong pinaka-greatest reward ng company na to or ng community na to sa akin? It was the person I became. From an undergrad student na sabi nila walang mangyayari sa buhay, yung naging ako.
And I want you to become a better, kaya nga sinimulan ko kanina yung talk ko, na I dedicate this talk to everyone. I dedicate this talk to you na nakikinig right now. Kasi hindi pwedeng hanggang tenga lang ako. Gusto ko marating ko hanggang puso mo na nakikinig ka ngayon. Tama ba? Kasi bakit? Hindi yung riches na nakuha ko dito. Hindi yung mga property, yung mga sasakyan na nabili ko. Kundi yung taong naging ako. Kasi I want you to become a better person sa community or sa society natin. I want you to become a better mom. I want you to become a better dad. I want you to become a better child. To become a better tita, tito, sa family mo, sa community. To become a better friend. Correct? Kasi bakit? It doesn't start with money. It starts with what? It starts from within. It starts with us changing. Kasi bakit? Here's the thing. If I'm going to ask you right now, kung ibibigay sa'yo yung hinihingi mo, ang tanong, handa ka ba? Masyado kang worried eh. You're so worried right now na gusto mo ibigay sa'yo lahat, na gusto mo ibigay sa'yo yung ganito. Ma-acquire mo yung income, ma-acquire mo yung sasakyan, you get the house, you get the travel, you get the savings, you get the income. Kaya lang the question is, pag ibinigay ba sa'yo, ma-handle mo ba ng tama at ready ka ba? Sagutin mo yan sa sarili mo mamaya. Am I the rightful person for this blessing? Am I the rightful person sa blessing na ibibigay sa akin? Kasi kung hindi ikaw yung tamang tao na pagbibigyan ng blessing, bakit pa niya sa'yo ibibigay? Yun ang tatrabahuin natin to become the right person. Kasi bakit? Ang opportunity natin, tamang opportunity na to. Tamang lupa na. Nilalagay ka na sa tamang lupa. Here's the question. Ikaw ba yung tamang boto para sa tamang lupa na yon? Okay? And lastly, gusto ko lang po sa inyong iwanan, if you're afraid to lose, you will never win. Kapag takot kang matalo, tandaan mo to, hindi ka mananalo. Dapat ngayon pa lang, life is all about taking risk. Lahat naman tayo nagsusugal eh. Tama ba? Nagsugal ka sa abroad, nagsugal ka sa trabaho mo, nagsugal ka sa boss mo. Lahat tayo nasusugal. Kaya lang here's the thing. I would never call this opportunity a sugal. Bakit? Ang sugal, 50-50 ba? Yeah, pag for example, sa mga nagsusugal dito, may mga nagsusugal ba dito? Online sugal? Online sabong? Di ba? Ping pong, pula puti. Tama mali. Yung pag nagsugal ka 50-50, minsan nga hindi 50-50. Minsan nga 90/10, 10/90. Tama mali. Ito, I wouldn't call this sugal. Bakit? Wala akong nakitang sugal na kapag tinanabaho mo, maging successful ka. Ibig sabihin, what do I mean trying to say? Kapag ang isang bagay tinanabaho mo pala, hindi siya nagiging sugal. Bakit? Tatrabahuin mo eh. Here's the question. Willing ka bang trabahuin? Kasi hindi siya nagiging sugal at mananalo ka. Correct? Mananalo ka sa sugal na to kung tatrabahuin mo. The question is, are you willing to put in the work? Kasi bakit? A lot of you here na nandito, willing tumaya. May iba willing tumaya, kaso nga lang hindi willing trabahuin. This is a two-way commitment, ladies and gentlemen. It takes two to tango. Always remember that. It takes two to tango. Tama? Hindi pwedeng isa lang. Si mentor lang. Si coach lang. Yung nagko-commit. Yung community ang nagko-commit. Dapat tayo lahat nagko-commit. Ikaw nagko-commit ka rin. Kasi bakit? I always tell people, together we can change your life. Kaya natin baguhin yan. Kaso nga lang, we need your commitment right now. Sakto, no? 11 p.m. Isang oras. Thank you so much, guys, sa lahat po ng nakinig. Sana po, nakapag-impart ako ng konting-konting kaalaman lang or wisdom or knowledge. If you want to know more, nag-promote bigla, sa mga gustong ma-motivate ka, paano, you can follow me on my TikTok account, Kevin Gonzaga Official, Kevin Gonzaga. Yung may 33,000 likes, followers, ako po yan. Tapos, yung may blue badge sa aking Facebook account. Paki-follow naman. Konting favor lang, sa mga nandito po. Anyway, guys, you know what? Ito, patapos na rin po ako. Malapit na po tayo matapos. Ito lang siguro yung iiwanan ko po sa inyo lahat. 2 days na lang, 2025 na. It's about time to start that decision. Correct? Dapat ngayon pa lang. Hindi sa January 1 na. Kalokohan yun. Ang pagbabago, guys, kahit wala pang January 1, sinisimulan mo na. Kasi bakit? Pagdating ng January, mainit na, warm up ka na eh. Correct? Dapat ngayon pa lang, itodo mo na yan. Make that change right now. Alright?
So thank you so much po sa almost sa more than 600 plus participants natin na nandito po. Happy 25 po sa inyong lahat. At tawag ito, please talk to your coaches, your mentors na taong nakapagpapasok sa inyo dito sa Zoom na to. Paniwalaan mo yan. Okay? Kasi yan ang binigay sa instrumento para magbago ang buhay mo. Kaya talk with them, ano bang pinakamabilis, ano bang pinaka the best in order for me to start. Kausapin mo yan para at least makapag-start ka na as soon as possible. Bago pa man pumasok yung January 1 para sobrang solid yung 2025 natin. Kaya with that, thank you so much guys and back to you sa ating host, Mentor J-Boy Albarando.